Isang exciting na labanan ang ating natunghayan nang magawang mailigtas ni Aira si Rin sa pagiging isang ulo na lang na humantong sa pagtulong nito sa kanya na matapatan ng sandamakmak na severed head dribblers gamit ang gravitational powers nito. Ngayong nakahanap na ng katulong si Aira, mahahanap kaya nila si Koki at yung may kagagawa ng lahat ng ito? Tara na't alamin natin. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 185 na pinamagatang So You're the Perp. Patuloy ang paggamit dito na rin ng kanyang gravitational powers upang mapalipad ang mga severed head dribblers kung saan sinundan naman yon ng noble drill attack ni Aira. Habang ginagawa niya naman yon, tinanong niya si Rin kung pwede ba ay gawin niyang mas honorably broader ang kanyang atake kung saan nangingi ng pasensya si Rin. Ipinaliwanag niya dito na apparently ang range of effectiveness nito ay fixed at mukhang hindi daw posible na i-extend yung scope nun. Tinanong naman ni Kawabanga si Rin kung nakikita niya na ba ngayon na yung ability niya na magpadala ng kanta ay underdeveloped. Kung hindi niya daw may improve ang kanyang idol power, hindi magiging kahanga-hanga ang range ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang outfits. Kung saan naiihiya at embaras na sinabi ni Rin na kahit man lang may magawa siya sa outfit niya ngayon ay okay na siya. Sumunod nun, tinanong ni Aira kung nasaan na ba si Koki at hindi daw ba ay sinusundan niyo ni Rin kanina. Sinabi naman ni Rin na nawala iyon sa paningin niya at some point at hindi niya na daw alam kung nasaan yon ngayon. Agad namang napasigaw si Kawabanga na nakita niya yon at tumingin daw sila maigi sa sandamakmak na lumulutang na ulo. Pinoy niya din na pinoprotektahan pa nga iyon ng pygmies. Nabahala si Rin nang marinig niyang ulo na lang din yun habang si Aira ay nagtataka pa din kung nasaan yon. Sinabi naman ni Rin na maski siya ay hindi yon makita at si Aira naman ay napasigaw na wala silang magawa dahil hindi nila makita yung pygmies. Tinanong naman ni Rin si Kawabanga kung kaya ba nitong tulungan si Koki kung saan umuo naman ito pero hindi niya daw magagamit ang kanyang powers nang wala ito. Gayunpaman, mas pinili ni Rin na mailigtas agad si Koki kaya binitawan niya muna si Kawabanga upang mapuntahan nito yun habang siya ay nanatili muna sa likuran ni Aira. Sa kasamaang palad, agad na naramdaman ni Rin ang pagiging powerless niya nang ang tanging nagagawa niya lang ay tumakbo sa mga atake ng severed head dribblers kaya napasigaw siya doon na nagbago na ang kanyang isip at bumalik na daw itong si Kawabanga sa kanya. Si Aira naman ay patuloy ang pagprotekta sa kanilang dalawa habang sinasabihan siya na tumakbo lang dahil kapag tumigil sila doon, ma-overwhelm daw sila ng mga kalaban gamit ang dami ng mga yun. Habang nangyayari ito, kinausap naman ni Kawabanga yung pygmies na sumama sa kanya at meron daw siyang alam na paraan upang matulungan si Koki. Agad namang humawak ang pygmies sa kanyang tainga at gumawa ang mga ito ng parang isang rope gamit ang dami nila upang mahila nila si Koki. Sinabihan sila ni Kawabanga na sisimulan niya ng kumilos kaya humawak daw silang mabuti. Hindi nagtagal, mabilis itong lumipad papalayo sa ibang ulo sumunod nun. Sinigawan naman sila ni Rin na dumiretso siya sa basket at idunk yung ulo nun ng pangat kung saan nagseryoso naman doon si Kawabanga. Agad na dumipensa ang 5 severed head dribblers sa kanya pero dahil sa tulong ng pygmies, gumawa sila ng makeshift body gamit ang maliliit nilang katawan at tinangkel break nila ang lahat ng defenders doon. Sumunod nun, nang makalapit sila sa basket ay naghanda silang dumakdak kaso meron pang 3 kalaban na sumabay sa kanila sa ere. Tila mahaharangan ng mga ito ang tira nila Kawabanga kaya nabahala doon si Rin at Aira. Gayunpaman, sa hindi inaasahan ng mga headless players na ito, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang pygmies at pailalim na nilusot ng mga ito yung ulo ni Koki. Patuloy ang pagiging seryoso ni Kawabanga dito hanggat hindi pa naibabalik sa dati si Koki at sa kabutihang palad dinagawa na nilang madikit ang ulo nito sa ilalim ng ring. Tuluyan nilang naipasok yung ulo nito na nagsanhi ng pagbalik ng kanyang katawan. Agad na napaubos si Koki na nag-i-indicate na buhay pa siya kaya habang sumusugod si Aira ay napasigaw ito na nagawa na nila yung maligtas. Kaso nga lang, agad na tumalon ulit yung 3 severed head dribblers upang saluhin si Koki pero dahil sa bilis niya ay nagawang maunahan ni Aira ang mga ito sa paghablot sa kanyang kaibigan. Dahil doon ay sinubukan ulit silang tamaan ng mga fast break attack ng kanilang kalaban. Habang dala-dala naman ni Aira si Rin gamit ang kanyang buhok, ay nagsimula itong subigaw dahil sa takot, kaya agad niya yung sinabihan na kumanta na ito. Bigla namang bumalik yung malay ni Koki doon at nagsimula siyang magpanik, kaya agad niya rin itong pinatigil at kinausap na kumalma ito. Nang idilat naman ni Koki ang kanyang mga mata, dito niya nakita na si Aira ang may buhat sa kanya. At sinabihan siya nito na kumapit lang siya dahil kung hindi ay baka matamaan siya ng mga kalaban.
Agad namang nakuha ni Koki ang atensyon ni Aira nang sabihin nito sa kanya na yung mga iyon ang nang-blackmail sa kanya. Lumalabas na si Mr. Murakami ang punot dulo ng blackmail sa kanya gamit ang kanyang explicit image. Pinupuntahan daw noon ang social media accounts ng lahat ng female students upang hanapin ang ilan na vina-violate ang school rules para ma-blackmail ang mga iyon na mag-picture sila ng naka-underwear lang. Dahil dun, nadideduce ni Koki na baka meron ding ibang babae na nabigyan ng knives kagaya niya. Napakomento naman si Aira na isang straight up bastard yung lalaking yun at ibig sabihin daw noon ay nasa gym din yung si Murakami. Sinabi niya din na kapag natalo nila iyon ay matatapos na ang lahat ng ito. Gayunpaman, nakuha na rin yung atensyon niya nang sabihin nito na mukhang may problema na naman sila. Ipinakita naman dito na lumaki yung mga kalaban nila. Makikita natin dito na hindi lang kapiranggot ang paglaki ng mga ito, kundi parang naging singlaki ng ilan sa mga ito yung gymnasium na kinatatayuan nila. Lalo silang nabahala doon nang magsimulang mag-close in yung pader sa paligid. Sinubukang umatake ng isang higanting kalaban doon, pero buti na lang ay may shield na ipinalabas si Rin. Kaso nga lang, napansin ni Aira na mas lumiit yung range of gravity niya, kaya sinubukan niya lang dito na kumanta ng mas masigla. Sinabihan naman siya ni Kawabanga dahil doon na hindi siya pwedeng kumanta lang ng kumanta nang walang kahit anong pahinga. Isa pa lang daw siyang fledgling idol ika nito at meron na lang siyang 5 minuto na natitira sa kanyang powers na nagpabahala kay Aira. Sumigaw ito na hindi yun nakakatawa at hindi niya daw kayang dumepensa laban sa lahat ng mga yun at i-cover ang dalawang ito ng magkasabay. Agad niya namang sinabihan si Koki na hindi daw ba ay kaya nitong utusan yung pygmies niya at kung gayon daw ay ipahanap niya na sa mga ito si Murakami. Sigurado daw nasa gym lang yun at kinakailangan nilang magmadali na mahanap yon para matalo na nila. Sa sumunod na eksena, ipinakita naman sa atin si Murakami na pinapanood ang lahat ng nangyayari sa loob ng gym sa isang tablet screen. Dito, napapakomento siya na talagang magaling din silang makipaglaban. Gayunpaman daw, hindi siya kagaya ni Koki na isang dummy ika niya. Lumalabas naman na nagka-cardio siya somewhere at wala siya sa gym at sinabi nito dito na sa segundong pag-apak nila sa loob nun, they were her. Ano ba yung her na yan? Di ko alam yan. At ayun na nga, mukhang mahihirapan sila Aira na mahanap yung perverted teacher na ito. Ano na kaya ang magiging plano ng ating mga katropahan kapag nalaman nila na wala si Murakami sa loob ng gym? Alamin natin yan sa susunod na kabanata.